Wednesday, People's Day ho sa amin dito sa Bitag Headquarters. And what we do is we face doon ho sa aming mga pumupunta sa aming public service, and we're trying to tell you na on a planning stage, as a matter of fact, in principle, okay na ho na you'll be seeing yung aming public service Kilos Pronto ni Bitag on a prime time. It's coming. And that'll be Monday to Friday sa gabi. And God willing, you'll be seeing it pagdating ho ng September. So ang ginagawa ho natin, warm up ho tayo. And ito hong aming broadcast will be done dito ho sa aming Bitag Headquarters in our virtual studio. Ito hong studio ngayon ay hindi ho virtual. This is my personal studio. So we're broadcasting a live stream sa kabila ho ng aming building. On the other side of this building, it's another unit. Nandoon ho sa aming mezzanine floor, yung aming virtual studio for the live stream, and normally, for TV, hindi ho live stream. Sabay din ho sa live stream, and that'll be coming by September. So ngayon sinasabi ho namin, primetime national TV, and it'll be seen also sa aming Facebook and YouTube. By then, announce na siguro ho na-adjust na ho namin yung aming problem and technical sa audio. And all the pages ho ng Bitag, such as Bitag sa Radyo, Bitag Live, and Bitag the New Generation. So ngayon, 29 ho ng Hunyo. Kumusta ho kayo? Kumusta ho ba kayo mga bossing? May kasama ho tayo rito, the usual, may complainant ho tayo rito. So ganito ho, sa baba ho. And so, let me say, today is the 29th, tomorrow, inauguration ho ni Digong. So a little before, it was only 5 minutes before 4 o'clock, before the clock strikes 4, bago mag-alas 4, umpisa ho sana tayo. Pero ang ginagawa ho natin, and we're doing it now, as doing all the intro para hindi ho kayo magulat. Surprisingly, sinabi ho na will go on the air just a little time. Kaya yung mga nagulat ho, excited, thank you so much for being excited. Eto na ho tayo, live stream na ho tayo. So this is Bitag Public Service live stream online. Public service ho namin. Eventually, this will go on the air, on TV, prime time, Monday to Friday, on a national television, and we'll tell you when. Hindi pa ho namin isasabihin until such time we sign a dotted line. It'll start on September 1st. Ngayon ho, nakasama ho natin, so keep up the, medyo taasan mo ng konti para makita na kami. So we will try to do a wide shot para makita yung complainant natin. And so the complainant here, mga bossing, sama, lapit lang kayo konti dito. The name is Dindo Himan. Kasama niyo ho si Jonathan Tabon. At sila ho nagre-reklamo rito, mga bossing. Ito na naman. Police na matulis! Medyo siguro kinakailangan bigwasan tong putok sa buho na to Mukhang nakakalalaki tong kumagkengkoy kolokoy na to. Naka-live stream ho tayo, mga boss. Kaya lang si SPO4 pa lang, loko-loko na to. Paano pag naging SPO10? Can you imagine kung ito'y naging SPO10, Bisaya, SPO10, English, there is only SPO4. So, paano pag umabot to ng SPO11? Siyempre, hindi muna siya mag-SPO11, SPO10 muna. 10. Hindi ba? May loko-loko to. George Awis, Block Commander ng PCP4, Quezon City Station 6. Sa Quezon City. Ang reklamo ho ng biktima ay gana rin. Umano'y sila ho'y biktima ng hold up. Hold up ho talaga na mga taga-police station PCP4, Police Community Precinct ng Quezon City ho to. Station 6. So, June 19, mga boss. Ito ang complainant ho natin, kasama ho natin ngayon, mga boss. Umaga ho, hinarang daw ho sila ng umaga ng June 19. Sila raw ho'y ito ho'y nagpakilala ng mga pulis. Tinutukan sila ng kalibre 45. Can you imagine? Sinama sa presinto, tinutukan ng 45. Para bang ang mga tao na to'y mga hold-upper or nagbebenta ng droga? May mga tarantado to I mean, what can I say? Hindi ho ba? Sige, ngayon, ang ginawa ho rito, kinapkapan ho sila, kinuha raw ho ni SPO4 George Awis, Block Commander, ng PCP4 ang wallet na itong dalawa magkakasama. So ngayon sa atin ho rito, may laman ho ng 4,500 pesos at 4,800 pesos sa total ho ng 9,300 pesos. Paliwanag ho ni Awis, kaya raw sila kinuhang wallet for safety reasons.
Kundi ba naman putok sa buho tong SPO4 na to, hindi pa umabot ng SPO10? Loko-loko to. For safety reasons. Mabuti sana, inaresto ka ba? Hindi. Okay, lapit ka ng konti sa mikropono. Okay, sige. Inaresto ka ba? Hindi po, sir. Alright, sige. Pakwento mo sa akin. Pero may daladal kang manok. Mayroon po, sir. Bakit anong kakatayin mo ba manok? Gagawin Hindi, tinola? papunta po kami ng San Mateo po, sir. Para? Para magsabong din po kami dun sa legal na sabungan po. Okay, sabungan. Okay, sige. Opo. So ngayon, nasalubong namin yung tauhan yan ni George Awis po. Kami papunta sa Mateo, sila pabalik na ng barangay. Okay. So hinarang ko po kami yung motor namin. Saka tinutuwa kami ng baril pag nakita nila ang manok ng dala namin. Manok lang. Ano ba? Opo. Baka manok mo may droga. Wala po, sir. Baka naman nakatali dun sa panang manok may droga. So anong nangyari, sir? Wala. Wala po, sir. Okay. Bumalik kami, sir. Okay. Sa kinuha yung manok namin, sumunod kami sa kanila. Kinuha ang manok ninyo. Opo, sir. Oo. Opo, sir. Bakit kayo tinutukan? Manok lang ang dala ninyo. Kasi po, sir, ang merong tupadano sa amin, sir, mga 1 kilometers pa po, sir, na ano. Pero ang layo, sir. So, may kami papunta tupadano. kami doon, opo. So, yung pulis nga humarang sa amin galing sa tupadahan, siguro wala silang nahuli doon. Kaya kami ang... Sa makatuwid, parang may operation sila ng Opo, tupadahan opo, nagpulasan. Opo. So akala kayo papunta ng tupadahan. Sa kalsada po kami dinampot, sir, hindi sa tupadahan. At sa- Tinutukan kayo ng baril. Opo, sir. Yung tauhan ni, ano. Hindi lang namin hindi pa yung pangalan dahil sila nakasibilyan. Ako civilian. Pero Opo, itong si Awis. Si Awis po, yun ang... Si hindi pa tayo namin- SPO4 pa lang. Opo. Siya po ang kumuha ng dalawang wallet namin. Okay. Staff natin, tatawagan nyo nga itong Colonel kung sino pwede makausap na sa telephone and give us phone number so we can figure it out. So itong sinasabi ninyo, dinala kayo sa presinto. Opo, sir. Kinuha yung inyong Kinulong kami wallet. to 2 oras, sir. Alright, ano daw ang inyong sala? Dahil doon sa illegal po, sir. Illegal, ano po, sa pagsabong, sir. And kayo ba'y nahuli mismo rin sa tapanahan? Hindi po, sir. Sa kalsada po kami din ang po, So, sir. suspecha lang niya. O, yun po, sir. So, hindi kayo inaresto, pero sa pilitan kayo, dinala, kinalad ka sa presinto, opo, sir. parang ganon. Dahil sumama na kami, sir. Dahil tinutukan kami ng tawanan ng baril, sir. Hindi ka pwedeng arestuhin kung sakaling ikay nakita roon mismo sa sinasabing tupadahan. Kung sa kalsada, 1 kilometro pang layo, it's a suspecha lamang, hindi po pwede yan. Hinarang So, po yung motor namin. Hinarang yung motor ninyo. Opo, saka pilit yung pinabalik Okay. doon sa ano. Sige, kausapin muna natin to si Police Superintendent Joselito on the line. Ito sa cellphone lang kasi para maintindihan. Ano ba tayo? Is this a mobile? Okay, Superintendent Joselito Esquivel, magandang hapon dito sa aming studio sa Bitag dito sa Bitag Public Service namin. Good afternoon ho. Magandang hapon po. Sa puri ng inyong tagapakinig, magandang hapon po. Alright, tayo ho'y live stream at napapanood ho kahit saan dito sa aming Bitag headquarters. Sir, meron ho kayong tao ni SPO4 George Awis, Block Commander number, ito ho'y PCP4, QCPD Station 6. Ibe-verify ko. Alright. Bago lang ho ba kayo? On holdover lang kayo kasi wala pa yung, kumbaga, hanggang maging nakaupo na ho si Digong tsaka ho siguro magiging sigurado ng mga pwesto ng mga police. Is that what it is? Meron ang report na may massive rebound, pero professional naman ho tayo. Alright, Hintay no. natin. Kung Alright. anong order, isundin po natin yan. Alright, sige sir. Sir, ganito si SPO4 George Awis, Block Commander ho ng PCP4, does your name recall or does it ring a bell? Medyo, bago pa ako sa rest, Alright, i-verify po natin yan. Alright, sige. Station Commander. Sakali ho ma-verify ninyo and I would very interested, samahan ho namin ang complainant kasama ho yung aming mga bitag staff and I'm using a cell phone. Ito ho si SPO4 George Awis ng June 19 na umaga, hinarang ho ng 2 taong may dalahong mga manok at sila naman ay umaamin magsasabong daw ata sa San Mateo pero somehow may nagkaroon daw ho ng sinasabing operation doon sa isang tupada. Nakita sila, wala tang nahuli. Sila hong pinagdiskitahan sasakay ng tricycle papunta sana sa San Mateo, ang layo ho. So, kinaladkad ho sila sa presinto, tinitukan ng 45, kinuha yung mga wallet ho nila. At pati yung manok for safekeeping. Up to now, ano nangyari sa manok mo, bossing? Wala, sa kanila po, ano namin nakuha. Hindi pa yung manok, nandoon pa sa presinto. Okay, lapit ka sa mikropono. So, nasa presinto pa rin ho yung manok? Opo, Hanggang yun? sa kanila pa po yung manok namin. At saka yung pera mo nandoon? Nandun nga po. Narinig nyo, Colonel? Wala na pong laman yung wallet namin. Tayo naman po, kapag may ganyan po, papuntahin nyo lang sa office ko Alright. yan, paimbestigahan po natin.
natin yan. Sige, ganito ho, papupuntahin sa office. Pero sa akin, sir, kinitinitimbre ko na. Ito, pag nalaman ho ni Digong tong ganito, patay to, baka matapon sa Mindanao tong kumag kengkoy na to. Sir, sa akin lang, I know na hindi nyo kukonsintin to. Kami ho na tumawag sa inyo para naman ay tumulong ho kayo sa amin. Kami ho tutulong din dahil sabi nga ho natin, change is here. Sige po, at papuntahin niyo lang po sa akin yung complainant sa office ko at pa-imbestigahan po natin yan. At sa akin lang, sir, ang manok, inakailan sa uli, yung hong mga pera nila na 4,008, lahat-lahat over, yung isa ho'y 4,008, yung ita 4,005, total of 9,300. Hindi ho sinauli, ibinulsa ho ng putok sa buhong si Awis. Sige ho, papuntahin niyo lang yung complainant. Okay, sige ho. Sasamahan ho kayo ng bitag staff o the cameraman para makita ho namin pagta-turnover ho ng pera. Tsaka yung manok, baka ginawa hong tinola. Sarap siguro pa. Sige ho, iimbestigahan po natin yan. Pero hindi ka kasama ka kumain ng tinola kung sakaling iluluto yung tinola ng manok. Hindi naman siguro, sir. Sabi ko, sir, baka naman siguro tininola na tapos pinakain doon sa presinto. Pero I'm sure, sir, hindi kayo kakain ng bagay na hindi nyo na kayo alam. Hindi po natin All alam right. po yan. Okay. Kaya nga po, imbestigahin mo natin. All right, sige, sir. Yung complainant. All right, sige. At bibigyan po ng investigator na para Okay. malaman ang katotohanan ng kanilang... Kami ho'y magiging saksi, hindi lang saksi. Kami ho'y titingnan ho namin. Talagang sa pag-iimbestiga nyo ho, pag-iimbestiga ho namin, kinakailangan parallel investigation ang gagawin para mabigyan ho ng hustisya mga taong kapareho ho nito. Para naman sa bago hong termino, eto hong pagpasok ng June 30, change is here. Yun lang ho, sir. Maraming salamat. Maraming salamat po. Alright, sige. Alright, ito ngayon, ganito lang siguro muna, bossing. Nakausap na natin to si Superintendent Joselitas Capel. Ako yung sistema, ako yung taong may sistema na iba. Hindi ako pwedeng lukohin. Wala akong pakialam, Colonel General, kung sinong Talpulano, Estes, Judas, Barabas, at Satanas. I promise you, makukuha mo to. Kapag hindi, ipapuproduce ko sila ng perang kinuha sa inyo. Paano ba kinuha yung wallet, boss? Pakikwento mo sa akin. Kinuha mismo sa inyo, bulsa o sino-renter nyo? Hawak po namin yung sir yung wallet namin, sir Wala bang Kinuha kadena? niya. Walang kadena yung pa. Kasi may Wala nakita po, ko sir, may kadena, may chain yung wallet. Sa iyo, wala. Wala po, sir, kasi doon lahat na lahat din... So, nang kinuha sa iyo, inahog kasi, hindi nekwat sa'yo. Kinuha talaga, sir, sa amin ni George Awis na for safety daw. Nababalik namin sa inyo to ng maayos. Sabi ng ganun. Oo, Sige. Tapos, nag-areglo kami, sir. Hiningihan, unang-una, sir, hiningihan kami ng 3,000. Oh! Tig-isa kami. Oo. Tapos, hanggang sa nagtawaran, Oh! pumayag na kami doon sa 2,000. Ay, kotong toy! Kuma- Sige. Ganito na lang. Huwag mo nang painitin ang ulo ko kasi meron pang susunod na complaint. Opo, sir. Ganito muna tayo. Ay, nandito ka na. Cargo na kita. Nandito na sa teritoryo ng Bitag. Wala nang pwedeng kawala kahit sino po. Pangako ko sa'yo. So, mamaya, ito na, tumawag na. Okay, pasamahan natin to, itong gagawin natin. Iba ho yung sistema namin. May kasama kang isang cameraman ng Bitag. Hindi po pwedeng loloko-loko. May kasama ng isang segment producer. May kasama ka pang security. Diretso sa opisina nito. Hahantingin muna at do a surveillance kung saan makikita to si Awis para makita ang mukha. And then, we will broadcast this sa Bitag Live sa ating program sa umaga para makita ho. Lahat ho ng gagawin ho natin. Uploaded ho, mga boss. Okay? Upload, makikita sa YouTube, sa Facebook. Makikita sa N5E. Yun hong live stream. Yung kasing Action TV, puro mga panty at bra ng tinitinda roon, tsaka yung mga sinasabing mga martilyo, maso, kutsilyo. Huwag ka manood doon. Bibili ka ba ng tools? Hindi ka naman karpentero, hindi ba? Hindi po. Okay, sige, huwag ka manood doon. Dito ka naman, okay? Hayaan mo kasi malapit nang dumating yung sinasabing public service. Kilos pronto ni Bitag! Okay ba sa'yo? O, samahan. Okay na sa akin? Okay po. Okay na sa'yo? Okay po. Maraming salamat po. Meron ka bang sasabihin? Wala na po. Sigurado ka? Wala na po. Kinakabahan ka ba? Medyo po. First time ko lang po na Kasama mo ako rito. Ba't siyang kakabahan sa atin. Siyang magkakalansingan yung mga betlog niya. Pagdating sa akin, hindi ikaw. Dapat kasama mo ako, okay? Relax ka lang, okay? Maraming salamat po. Okay, ayusin to, okay? Babalik kami. And stand by. Give us another second. A couple of seconds and we'll be back. Stand by lang ho kayo, mga bossing. And ito ho yung complainant number 2. At sa kanya ho'y pangalan si Edna Tan, si Nanay Edna Tan. Magandang hapon si Edna. Tanghali din po. Sige, pakilapit lang sa mikropono. Anong sa atin dito, Aling Edna?
Yung anak ko po, inilayo yung apo ko, itinago do sa kwan, Saan? ang kanang mga lalaki. Okay. Tinago. Okay. Yung anak ninyo, yung apo nyo ngayon hinahanap nyo dahil yung anak nyo babae, ipinatago yung anak ninyo sa asawa niyang lalaki. Hindi po yung Yung lalaki mismong kumuha. kumuha, itinago, pinagkaisahan yung anak ko. Ngayon, yung anak ko ang humihingi ng tulong sa akin. Okay. Sige. Ilang taon ho yung bata? 1 year pa lang po. 1 year. Ang natural sa atin sa Batasunan sa Pilipinas, pag yun ang batang anything 7 below, nasa usuli talaga ng nanay. Unless kung mapapatunayan ng nanay ay may kunting problema sa pag-iisip o di kaya drug dealer, drug user o ano man may records na sabihin natin kahit na nga kung minsan sabihin na natin yung ibang nagbebenta ng aliw karapatan pa rin ho ng isang taong babae na kustodiya yung bata, ano? Papatunayan sa hukuman. Hindi pwedeng basta na lang inaagaw yung bata sa nanay. So, pakikwento niyo ho sa akin, paano ho inaagaw yung anak ninyo? Huli pong tumawag sa akin yung, Yung anak ninyo? ko. Sa telepono, Sa cellphone. Ano daw sinabi? Nagmamakaawa pong tulungan siya. Nasaan ho ba ngayon yung anak ninyo babae? Nasa Negros Oriental. Sa Negros Oriental. So, Basay. sa Negros. Okay. Ano ba yung lalaki? Ito ba may trabaho? Anong Namasada lang daw po ng tricycle? tricycle. Okay, sige. So, tumitira ang inyong anak doon sa pamilya ng lalaki. Opo. Ilang taon ang anak ninyo? 24. Yung lalaki. Di ko po alam eh. Alright, sige. Alright. Hindi naman pinagtabo yan yung anak ninyong babae ng kanyang mga biyanan. Wala po kaming alam kasi sige, malayo ganito. wala kami. Okay, sige. Hindi ho ako masyado nakakasiguro. Mas maganda ho, ganare. Pwede ho kayong bumalik sa amin, pero ako ibibigyan kita ng espasyo kasi baka away mag-asawa, nagpapakampi ang anak ninyo. Total, mabuti sana kung sinabi, tinadyakan ako, sinipa ako, sinaktan ako, minalupitan ako, tinutukan ako ng kutsilyo, yung pananakit, ibang usapan. Pero para sa akin ho, kung doon ho sa aking pakikinig sa iyo, nire-respeto ko ho ang mga pribadong, sabihin ho natin, personal or private matters sa mag-asawa. Pero ako handa ho akong tumulong sa mga nanay. Kayo, lola, kasi ang hanggat hindi ko ho nakita yung inyong anak na babae na lalapit ho sa akin, magmamakaawa, abay manghihimasok ako. Kasi kami ho'y opisyal, tinanggap ho na ng inyong reklamo bilang isang lola at apo ninyo ho yan. May karapatan din ho kayo sa apo na dapat ay nakikita ninyo. Kahit na DSWD, alam yan eh. Hindi ka. Ngayon, pero kung yan ay away lamang, maaring baka magkasundo sila, baka nagbubuysitan lang, alam mo naman, mga bata pa sila. Bigyan natin ng konting spasyo. Bigyan mo na isang linggo, makipag-contact ka sa anak mo para bigyan ka ng buong detalye. Pagka buong detalye, kung siya ba'y sinaktan, binabantaan, at ayaw na makita ang bata, pinagtabo yan, ibang usapan ho yun. Alright? So ngayon, ang advice ko ho sa inyo, wag agad padalos-dalos, tumawag ho muna kayo sa anak ninyo at sasabihin mo handang tumulong si Ben Tulfo sa iyo, si Bitag. Ay importante mag-usap muna kayo. Wag agad madala kasi away mag-asawa, tumawag yung anak niyo sa Negros. Hindi ako nakakatiyak kung yung bang kanyang sumbong baka emotional. Pag ang taong emotional, nagagalit at medyo nasasaktan, wala ako minsan sa katiwiran din ang pagsumbong para magpapakampi. So, magiging balanse ako. Huwag ko kayo mag-aalala. Bibigyan kita ng hanggang siguro kung sakaling nakausap niyo na ho, ano? Kasi ayaw ko mang-imasok Ayaw ko mang-himasok. Dapat ho siya mismong lumapit sa amin. Pero bilang isang magulang at lola magulang din kasi ako, ganito ang aking sasabihin sa inyo. Tawagan nyo ho. Siguraduhin nyo makuha yung detalye para kami pwede manghimasok. Kasi kung hindi, para kami nanghihimasok Wala pang pananakit, walang pagbabanta, walang pagpapalayo sa kanya. Yun ho mga posibilidad na kunin natin para pati yung bata ma-rescue. Pero kung hindi ho yan, away mag-asawa pa lang Okay, Lola? Hindi po kasi namin makontak na eh. May problema tayo. Kung hindi mo makontak, paano ko makontak? Huling kontak po namin, nagmamakaawa lang po siya. Siyempre sa bata, Manang, Hindi. Lola, ako magbibigay sa iyo ng advice. Pakinggan niyo ho ako. Kontakin niyo ho. Kung kinakailan, puntahan sa Negros.
hindi ho kami pwede manghimasok sa isang bagay na hindi ho lumapit sa amin. Opisyal mismo yung nagre-reklamo at yung biktima. Okay, Lola? Yun nga pong inireklamo namin kung buhay pa po ang anak O, huwag ko. ho kayo masyadong praning. Sa akin ho, huwag ho natin tingnan yon. Nagsumbong lang ho sa inyo eh. Bakit hindi ho kayo pumunta ng Negros muna silipin kung sakaling ganun, kami ho handang tumulong. Sa ngayon ho, hindi ho kampante ang loob ko para manghimasok sa isang away na mag-asawa na hindi pa detalyado yung sumbong. Kayo ho'y magulang, karapatan nyo dapat malaman. Huwag ho yung aatang sa akin kasi pag nanghimasok ako, pakikialam ho yun. At kasi hindi naman ho siya sa akin lumapit sa inyo eh. Pero ganun ba man tinanggap namin yung reklamo? Para sa hiyo ho to. So, relax ho muna kayo, ha? Huwag masyadong mapraning, okay? Ganun lang ho sa akin, ano, okay? Nandito lang ho kami. Patutulong ho kami. I-contactin nyo ho talaga para makuha ang detalye. Okay, Lola? Huwag kayo mag-alala, nandito lang ho. Okay? Nandito lang kami. Okay? Relax ka lang. Sabihin mo, nandito lang si Bitag. Sabihin mo, nandito lang ako. Nandito lang si Bitag. Tutulong sa akin. Tutulong sa akin. Sinabi mo, gagawin ko. Sinabi mo, gagawin ko. Hindi ako, hindi ikaw. Okay, sige. Okay. Sige, Lola, okay? Pangako ko sa iyo yan. Pangako sa iyo, itutupad ko. Okay ba tayo, Lola? O, sige, ha? Okay, Sige po, sige, sana okay, po. sige. Okay, break muna tayo, okay? Again, sinasabi na ho namin sa inyo, ito ho yung, kumbaga, snapshot lang ho ng mga sumbong na magkakaroon ho kami ng programa talagang live on national TV, prime time, Monday to Friday, at just signing a dotted line sa isang national TV station. Hindi ho sa Channel 5, hindi rin ho sa Channel 4. And there are some other stations on national TV left. Bahala na ho kayong mag-guest kung saan. Ayun na ho, bahalang kung saan nyo hong sa palagay, doon ho tayo. Ano? Anyway, dito ho ngayon, una sa lahat, bago umpisa, ito hong reklamo ho rito, tinakbuhan daw ho siya ng co-teacher na nangutang daw sa lending company. Hindi ngayon matagpuan yung co-teacher. Ngayon, siya hong hinahabol ng Pereña Abelia Lending. Pakinggan lang ho muna siguro natin kahil ito ho'y garantor. Reklamo ng isang garantor na naiipit ho ngayon. Gawa nga ho ng sinasabi natin, siya ho'y tumayo. Ang kanyang kasalanan ang maging mabait ho siya na sinasabing kaibigan at tumayo para sila ho'y parang maggarantiya. Kung ako tatanungin ho sa paggagarantiya, mahirap na trabaho itong paggagarantiya because pag ikay guarantor, co-borrower, or if not a guarantor, yun hong nasa balikat mo kapag tumakbo, nasa sa iyo. Si Cheryl Manalo, siya ho yung kasalukuyan ngayon, guarantor na siya ho'y naiipit. So, tingnan ho natin. Siguro, co-teacher niyang inareklamo. Cheryl, pakikwento sa akin. Lapit ka lang ng konti, ano? Pakisabi sa akin. Ano ba talagang kwento rito? Bali, year 2010 po nung nag-umpisa yung utang na yan. Okay. Wala pa po yan sa lending nung una, sa tao pa lang po yan. Na Okay. yung tao daw po na inutangan na yon ay siyang manager nung lending na ito ngayon. Tapos yun po, nung 2010 po, ay tinakbuhan na ako nung co-teacher ko. Alright. Tapos pagdating ng 2011 po, so ako na po yung sinisingil nung tao na yon. So, 2016 na tayo. Ang haba ng panahon na. Ayun na nga po Ay, eh. ba't nandito ka ngayon? Bakit ano nangyari? Ikaw ba ginigip? Ginigipit po Paano ako. panggigipit ang ginagawa ng lending? Kasi po nung 2013, ang ginawa po nila, naipasa na po noong tao dun sa lending yung pera. Okay. Ang ginawa po nung lending noong September 2013, pinaglalabas po nila ako ng 33,000. Okay. Or kung hindi ko daw po mailabas si 33,000, ire-renew ko daw po yung utang na papatak po sa 60,000. So? So nung time po na yon, wala po talaga akong Okay. perang mailabas. Okay. So natatakot po ako Mhm. dahil sinasabi po nila na tatanggalan po daw ako ng lisensya Sa? at kakasuhan po ako sa pagtuturo po. Alam mo, ang kausap mo rito, ang putok sa buhong kolektor. Kasi ganito, una sa lahat, eto bigyan natin ng saysay para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon or kahit nasa ibayong dagat, kung kayo ho'y may pamilya rito sa Pilipinas at tatay yung garantor, okay lang sana kung kapatid mo, kung anak mo, pero kung minsan kahit na pinsan, mahirap mag-garantor. Mabuti sana kung ikay lola or apo mo
anak mo. Pero pagkaibigan, mahirap. Pero, kasi ganito, pag ikay lending, ikay nag-guarantor sa isang transaksyon na lending, ang mangyayari dyan, kapag pumalpak yung nangutang, sa iyo, papataw yung utang. Ikaw ang hahabulin kasi nakasulat sa dotted line, ikaw ang mananagot. Okay? So, mahirap yan. Kaya lang, sa anumang kadahilanan, tatanong ko sa'yo, ba't naisipan mo na, ito ba'y lalaki o babae? Babae po. Babae, okay. So, mabait ka lang dito dahil di mo akalain na hindi ka Natatakbuhan po ako. di tatakbuhan. Opo. Eh, tinakbuhan ka, kaya ganyan. So, 2013, yung lending mismo, ginawa nilang lahat makolekta na wala sila makolekta. Say, the teacher ka rin. Oho. Pero during that time po, before po yon naguhulog na po ako Naguhulog ng ka pera. na, parang Oho. talagang ginawa mo. Pero sa makatuwid, itong mga panahon na yun, hindi mo na makayanan. Hindi na po. Kasi po, biglang sinabi nila sa akin po na kailangan ko pong maglabas ng Then, 33,000 Sino may po. sabi niyang putok sa buho na yan? Yun pong May telepono ka. Sino yung kumag na yan? Kausap mo nga sa akin pa. Patawagan mo natin. Yan bang person na yan? Kolektor ata yan. Patingin nga mo ng papel mo kung sino itong kumag na to. Sino to? Ito. Ito ngayon yung tumawag sa'yo. Abelia, so, si ano ngayon? Wala hong pwedeng makulong sa isang tao kapag hindi ho kayang bayaran yung utang. Mamaya muna, tawag makinig. Makinig ka. Ako simple lang ito. Kahit di na natin tawagin, baka mamura ko lang yan eh. Wala hong pwede makulong sa isang taong kapag siya ho'y walang kakayanan magbayad sa utang at ang hukuman ho natin ay maluwag dyan kung talagang totoong wala kang pambayad sa utang. May kasalanan ka, may pananagutan ka, subalit pag ang hukum ho talagang gagawin yung kanilang trabaho na ako lang naman, nakikita ko, na ikay nagtiwala naman, kaya bilang kabutihan, malalaman ho ng hukuman yan na ikay mabait na tao, kaya nagtumayo ka bilang garantor. Subalit, kapag ikay ginipit, palagay ko rito, kolektor na to, putok sa buhong patay gutom na tong baka matadyakan ko sa lalamunan to. Sa totoo lang, kung ikay nagsabi sa kanila, wala talaga akong kakayanan magbayad. Sinabi ko po Oh, yun. paano Sinabi ko po yun. pagkasabi mo sa kanila? Sabi ko po, Ikaw ba'y nagmakaawa sa kanila? Oho, sabi ko po. Nung ikay nagmamakaawa ba, ikaw ba'y pinakinggan o Hindi talagang? po. Never po. Kausap mo rito, babae, lalaki? Babae po. Ano sinabi siya ng babae? Sabi po sa akin, basta maglabas daw ho ako ng malaking pera. Paano kung sinabi mo, anong lalabas ko? Yun nga po, wala. Sabi ko, wala ho ako May trabaho ka ba ngayon? Meron po. Anong trabaho mo? Teacher po ako. Magkano lang sinasahod mo, ma'am? Kukunti lang. Kukunti na lang po. Magkano pang natitira sa'yo para kainin mo? Pangkain mo? Yung totoo po, nasa 5,000 na lang po yung natitira sa May akin. anak ka ba? Meron po, dalawa po. Nagpapaaral ka rin? Opo. Yung bang kita mo tsaka kinaasawa mo, hindi pa sapat? Kulang pa po. Kulang pa. Wala hong pwedeng makulong sa isang bagay na kung bagay utang, kung talagang wala kang kakayanan para magbayad na utang, hindi ka pwedeng ilubog sa utang at hindi ka pwedeng magiging alipin sa utang. Yung utang na tarantado, mga utang na yan, eh, hindi mo pwedeng bayaran kung hindi mo kayang bayaran dahil kapag binayaran mo, parang nagpakaalipin ka na sa mga utang na yan. Mga utang nila yan, mga utang nila yan, sasabihin ko sa iyo, hindi pwede makulong isang tao kapag talagang walang pambayad sa utang dahil hikahus na eh. Alam nga ba naman, mamatay ka para bayaran ang utang nila, mga tarantado, mga putok sa buhuto eh. Nagagalit ako dyan eh. Gusto mo bang tawagan natin? Pwede din. O, titawagan mo telepono. Okay, kakausapin ko to para malaman natin. Okay? Tahimik lang tayo muna para makita natin. Sige. Kami ho yung live stream. Kung kayo nakikinig sa actual public service online. Sige ho. Sino itong kausap? Si Perenya? Presi po. Presi. Patingin nga. Kausapin mo muna Apple and then bigay mo sa akin. Just make sure that they fully understood na itong ginagawa natin, we're trying to help somebody. Sakaling kayo nanonood ho, ano? And live stream ho tayo sa program hong Bitag Public Service Online. Live stream ho tayo. And so, just in case, kung kayo ho'y pinanunod ho sa pamamagitan ho ng YouTube, by then uploaded na ho kami. Sa YouTube kasalukuyan, wala ho kaming audio roon, technical, but in our Facebook pages such as Bitag Live and Bitag sa Bitag New Generation and Bitag Public Service, pwede nyo kaming panoorin live stream. Sakaling hindi, uploaded ho to sa YouTube.
Tinatawagan ho, at hindi sumasagot yung mga putok sa buho na yan. Tawagan mo uli, hindi ako kontento dyan sa mga honghang na yan eh. Inuulit ko sa iyo, Cheryl. Mayroon hong nasa konstitusyon. Pwede kang makulong kung talagang tinakbuhan mo, may utang ka, take the money and run. Wala akong makita sa iyo, marangal ka dahil unang-una nakita ko teacher ka eh. Naturalmente, may sinasabing self-preservation. Ipepreserba mo ang buhay ng iyong anak, buhay ng iyong pamilya, kaysa sa buhay ng mga putok sa buhong nagpapahiram ng pera, mga hinayupak na yan. Para sa akin, kapag totoo at ako'y naniniwala sa sinasabi mo, hindi ka naman pupunta rito sa akin para papakampi dahil unang-una, ang sweldo ng isang guro, magkano lang. Magkano lang. Maliit lang po. So, naintindihan ko yun. Kung wala kang pambayad, okay lang. So, tinatawagan natin, mga putok sa buho na yan, natatakot dahil palangay ko, kolektor yung mga hinayupak na yan eh. Ginagamit lang pangalan. Tinatakot ka eh. Lahat kuminsan sasabihin, didimanda ka, tatanggalan ka ng lisensya. Opo, yun Ang po. pagtatanggal ng lisensya sa iyo, walang kinalaman sa utang mo. Ang pagtatanggal ng lisensya sa iyo, kung ikay nagmolest ng estudyante mo, ikay nagnakaw, pinahiya mo eskwelahan. Ano man, sino man ang medyo dahil lang sa utang, dahil sa sabihin na hikapos ka sa iyong pangangailangan, tatanggalin ka. Pati yung PRC na yun, sampalin ko yung mga putok sa buho na yan eh. Matawagan ba yan? Sigurado ako, hindi sasagot yung kumag na yan eh. Wala talaga. So ganito na lang. Oh, Miss, Cheryl, kinig ka sa akin. Pag tumawag yung mga putok sa buho na yan, ibigay mo sa akin. Sabihin mo, kausapin mo si Mr. Ben Tulfo sa Bitnag. Ang sabi niya, ako siya mismo nagsabi, wala akong babae sa 5,000 na lang matitira sa akin para pang buhay ko sa pamilya ko. May 2 kang anak. Pag binayad mo pa yon, magkano hinihingi nila bawat buwan? Magkano hinihingi? Ano po, nung una po, 2,000. Pero ngayon po, yung 157,000 na yan. 150. Paano mo, sabihin mo, maniginip na lang kayo. Sabihin mo, matutulog ka muna, mananaginip ka kung anong numero sa loto, magantay sila. Pag nanalo ka, bayaran mo sila. Ganun lang, kalokohin mo na lang. Kasi ang tumatawag sa'yo, kolektor yan, walang puso yung mga putok sa buho na yan eh. Hindi ba? Kung ang sa akin lang sa susunod, para doon sa mga nakikinig sa atin, huwag kayong magagarantiya kapag hindi nyo kilala, lalo na pagkaibigan pag hindi mo kapapamilya. Kasi pagkapamilya mo yan, magkakaroon ng syempre. Pero ano man, kuminsan ang mga taong hindi nakakabayad ng utang gawa nga ng either na matayan, na wala ng trabaho. Pag hindi man nagkasakit, okay? Namatayan, nawala ng trabaho, nagkasakit, or bigla na lang kinapos talaga kasi yung kanilang kinikita hindi natugma, so walang pambayad. Eh bakit mo pagtatrabahuan? Alam ng Korte Suprema, kahit ng Korte Suprema, lahat ng hukuman, alam yan. Hindi ka pwede makulong, ako mismo magsasabi sa'yo. Kaya hindi ako naniniwala ng isang taong wala talagang pambayad at gusto namang magbayad, subalit walang pambayad, hindi pwedeng makulong. Kahit na huwes pa yun, sasapatusin ko mukha niyo eh. Napapabor sa iyo, tatayo ako sa iyo. Sasabihin ko sa huwes, makinig ka. Hanapin mo sa konstitusyon kung sinasabing may makukulong kung dahil sa utang di kayang bayaran dahil walang pambayad kasi may nangyaring medyo kahirapan at kasalatan sa buhay. Okay? Sa susunod tatawag yung mga hinayupak na yan. Bagsakan mo. Papuntahin mo sa opisina ko. Sabihin mo, dito tayo mag-usap sa opisina ni Ben Tulfo. Ang ginagawa po kasi sa school pumupunta. Ganoon. Pinapihiya ka. Tumawag ka sa principal, kausapin ko agad ng principal. Tumawag ka doon sa eskwelahan, sabihin mo, ganito ang ginagawa, pinahihiya ka. That is, ang tawag dyan ay harassment. Harassment, hindi lang harassment. And then, embarrassment para sa iyo. Patawag ka ng barangay. Tapos pagtawag ng barangay, tawagan mo o tawagan mo ng principal. Lulusob ako ron, tatadyak ko sa lalamunan yung putok sa buho na yan. Harassment yan, ha? Alright? Sabihin mo sa kanila harassment, wala kang pambayad. Kung lumusob mo doon para pahiya ka, papuntahin mo ako, tatadyak kang, baka duraan ko sa mukha yan, eh. James, okay bang laway mo dyan? Malapot-lapot. Ito, sasama ko siya magdudura. Okay? Relax ka lang, Cheryl, okay? Cargo na kita, ha? Okay? Sige na, Jose. Sabihin mo, relax na ako. Relax na ako. Cargo na ako ni Ben Tulfo si Bitag. Sabihin mo, cargo na ako ni Ben Tulfo si Bitag. Sabihin Cargo mo. na ako ni Ben Tulfo. Dahil sinabi mo yan, gagawin ko. Apo. Hindi ako marunong bumali na aking sinabi. Okay? Ngayon Sige, po, lagay okay. na loob. Okay, sige. Sa Germany, si Dolphin Mayer,
Sa Germany, sa Tokyo, si Jessica Masayaka, Josephine Gimoro. Sa Doha, Qatar, si Rose Fernandez, and then si Tony Paciente sa Abu Dhabi. And many more, marami hong sumusubaybay ho sa amin. This is live stream. Ito yung aming sinasabing public service online today in preparation ho na ginagawa ho namin to warm us up pagdating ho ng September 1st. We're signing contract on a dotted line. Yun ho yung aming public service will be prime time on national TV. I'm not gonna have to disclose to you kung anong channel, but it'll be on a September 1st target date ho namin, national TV. It's gonna be live stream also, pero live sa national television sa studio ho namin dito ho sa BMUI headquarters. Sa kabilang studio ho namin yan, ano? So, today, eto ho, ngayong hapon, kung nakikinig pa rin ho, nanuno pa rin ho kayo. As a matter of fact, I didn't even notice na 4:30 tayo, 4 o'clock tayo nag-umpisa. Is it? Oh, this is going to be 1 hour lang. So baka masanay ho kayo. Yung aming public service program, ang title, working title pa ho to, but look like it's going to be final, and yung aming show ho is copyrighted. It's called Kilos Pronto ni Bitag. Okay, so itong complainant ho natin, huli na ho ito, ano? Si Leia Alemania. May package daw ho siya na ipinadala sa kanyang pamangkin pinadala sa kanya ng kanyang pamangkin galing South Korea. Tama? So, bayad na raw lahat na fees sa freight forwarder, pati yung tax. Pero, pagdating ho, bossing, dito ho sa customs, sa Central Mail Exchange Center, ayaw daw po i-release the usual. Yung package, kailangan daw muna magbayad ng 4,227 pesos dahil walang pambayad yung complainant, di nakuha yung package. You know. So may resource person ba tayo rito? And then wala. Okay, Aling Leia, pakilapit lang ho kayo sa mikropono para kay live ho tayo ngayon. Ano? So, ano ho bang nangyari dito sa package ninyo? Kailan ho dumating to? Saturday po. Okay, sige, kahit kailan. Saturday dumating na po. Tapos Monday, pinunta namin po sa Pasay ng custom. Binuksan po nila. Okay. Tapos yun po nga, hindi daw marirelease yung dahil magbayad daw muna ako ng 4,000. Ano ho bang laman? Mga damit po ng mga anak ko at idadalin sa probinsya yung sa tatay ko. Okay, ano yan? Mga Mga baka gamit na po. Baka mag-signature. Hindi Gamit po na, signature. Okay. Kaya nga po sabi ko, kung magbabayad po ako ng 4,200, sa inyo na lang po. Hindi ko na po Hindi naman siguro po tama yun. kaso po, yun na nga, yung sige. pamangkin ko po ang, kawawa naman yun. Okay, dahil ganito na lang, Aling Leia. Sasamahan ho namin kayo. Opo. May padala ho ako ng staff na talagang titingnan niya, maputok sa buho. Susungal-ngal ko yung pera na 5,000, may tadyak, may sipa, suntok pa eh. Okay po. Pangako ko sa inyo. Ngayon, galito ako sa ganyan. Ha? Ito, hindi pa pag ito napuntahan, baka maipot siya sa kanyang lawlaw na karsunsilyo. Tama po yun. At yung karsunsilyo, baka galing sa nakaw pa. Baka yung kanyang karsunsilyo, mga puruntong na pinapadala sa kaiba, kikinukuha nila. Mga salawahan to, mga balasubas at ewan ko kung anong tawag sa mga patay gutom do eh. Nagagalit ako pag ganito eh. Tama po. Pero, sige, ganito. Ang gagawin ho natin, idodokumento ho namin to. May dala ho kaming surveillance camera, tapos bubulaga na lang pag nakita namin na talagang tinanggap niya. Papairan ho namin to eh. Opo. Naintindihan mo? Opo. So, ngayon, simple na lang ho to. Huwag na ho tayong patumpik-tumpik pa. Ano pang gusto ninyo? Maliban ho rito. Yun lang po. Kasi marami rin pong gustong ganun po mangyari. Kaso nagbabayad na lang po sila para walang problema daw. Alam ko naman eh. Kung minsan, ito talaga mga customs na to, mga patay gutom to, mga iho de cabron to eh. Nagagalit ako rito eh. Kaya yung kanilang pinaka-hepe ng customs si Alberto Lina, ilagay ko sa Bartolini, tatadyakan ko sa lalamunan din yun eh. Huwag ka mag-alala, Aling Leia, ano? Sige, ganitong gagawin natin. Pasasama. Una, papain tayo. Pupunta ka kunyari para may kasama kang bata na babae. Pero undercover namin yun. May bit-bit na camera para makita sa buong mundo kung paano mangungurakot tong walang hiya na to. At pagkatapos niya matanggap, babalikan namin sabihin, ikaw to, putok sa buho kang iho de cabron ka. Ipapahiya namin siya. At ito naalaman ni Digong, patay itong taong to. Sabi so, huwag ka po, maingay. Hindi na. Wala na. Hindi na ako makikinig sa sabi-sabi niya. Gusto ko makita niya at pagpaliwanag deklarasyon. Kung yan ay mga gamit na yun, hindi Opo. naman bago. Hindi naman bago. Ay bakit niya itatax?
Magkano daw ang halaga no itong pinadala sa inyong anak pamangkin ninyo? Magkano ba yung halagang deklarasyon? Maliit lang po ang... Yung iba po, may bago naman talaga, kaunti Okay. lang. Okay. Pero yung karamihan po luma, Baka naman sandamakmak to na parang ukay-ukay na bibenta mo. Hindi naman ba po, yan? hindi po. Sa anak ko po. Ilang karton to? dalawa po kasi dadalhin nga po sa Gaano probinsya. kalaki yung mga Maliliit karton na yan? lang po. Maliliit. Baka kasi malaki ng balikbayan ba? Hindi po. Sige. Maliit lang. Sige. Hindi Sige. naman po. Interesado ako rito. Halaga ng karton, 2 karton. Magkano daw pinababayad sa'yo? 4,227. Pangkape lang to, pampansit lang to, mga patay gutom na to eh. Naniniwala. Yan mo, sige. Lalagyan namin ng marked money. Baka ako na maglagay ng marked money, tapos pag nakuha ko, patutuwarin ko yun, isasaksak ko sa tumbon niya yung 4,000 sa kanya na. Siyempre, may etches na yun eh. Opo. Dumaan na sa tumbon niya eh. Bastos tong tarantadong to eh. Sabihin mo, dahil lumapit ka na kay Bitag, kay Ben Tulfo, cargo na kita. Opo. Sabihin mo. Lumapit po ako kay Bentol po sa Bitag Oo, para po Hindi. Dahil lumapit ka na sa akin, cargo na kita. Sabihin, cargo na kita. cargo na po ako ng Bitag ni Bentol po. Okay. Alam mo, dahil sinabi mo na yan, mahirap baliin yan. Opo. Parang sumpa yan eh. Opo. Ngayon, sinusumpa ko yung mga putok sa buho na yan, gagawin ko yung sinabi mo. Salamat. Okay? Sigurado ako, masisiyahan ka. Ha? Opo. Maraming salamat po. Sige, maraming salamat din. Okay? So, Salamat po. ready na si Lola. Ha? Okay? Lola? Opo. Okay? Oh, sige, salamat sige. po.